Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Banog. Walang eksaktong taon. Negros Oriental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa kooperahan itong si Banog. Kasama niya ang ama at isa pang kapatid na lalaki. Maagang umaakyat ng bundok ang mag-ama upang manguha ng niyog na gagawing kopra. Pagmamay-ari ng kakilala ng ama ang taniman ng niyog. Kaya pinahihintulutan sila nitong kunin ang mga magugulang na bunga upang pagkakitaan. Ito ang hanap buhay na nakagisna ni Banong. Kaya naman sanay na sanay ang katawan ng binata sa pag-akyat ng niyog. At dahil din sa trabahong ito, nabago ang buhay ng binata. Isang umaga habang nagsasalansa ng mga nabiyak na niyog, napansin ng binata ang biglaang pagkulimlim ng kalangitan. Dali-dali itong tumayo upang simulang tipunin ang mga nabilad ng niyog. Habang nagtitipon ay biglaang kumidlat ng malakas. Napayuko si Banong dahil tila napakalapit lang ng kidlat sa kanya. Tumakbo ang ama at kapatid upang tignan kung ano ang nangyari. Nakahinga ng maluwag ang mga ito dahil nasa maayos namang kalagayan si Banong. Ang lakas ng kidlat na yun. Mukhang malapit lang yung tinamaan. Kaya bilisan mo na dyan, Banong. Pag umulan, mahihirapan na tayo sa pagbaba. Wika ng tatay ni Banong na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Tisoy. Matapos maisilid sa sako ang lahat ng tuyong kopra, isa-isa nilang hinakot ang mga ito papasok ng bodega. Matapos ay sinabi ni Mang Tisoy na uuwi na sila. Ngunit napansin ni Banong na hindi pa natatapos ang kapatid ang pagpapatuyo sa hurno. Kaya kagad niya itong sinabi sa ama. Naku tay, paano po yung pinapatuyo natin sa hurno? Baka masobrahan sa luto yun. Mabuti pa, magpaiwan na muna ako. Kung sakaling umulan man, aantayin ko na lang tumila bago bumaba. Mungkahi ni Banong. Mabuti pa ka, anak. Para maibenta na natin lahat to bukas. Wala na kasi tayong bigas Tugon ni Mang Tisoy. Matapos ay kagad nang bumaba si Mang Tisoy at kapatid. Habang nagbabantay ng niluluto, naglulukad naman ng binata ng mga biniyak nilang niyog. Pasipol-sipol pa si Banong nang bigla na namang kumidlat ng malakas. Sa pagkakataong yun, kitang-kita ng binata kung saan ito tumama. Tatayo na sana ang binata. Ngunit bigla na namang tumama ang isa pang haligi ng kidlat sa parehong lugar. Sa isip-isip ni Banong, hindi tumatama ang dalawang kidlat sa parehong lokasyon. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Malapit lamang ito sa pinagbibilaran nila ng kopra. At tumama ang kidlat sa isang patay na puno ng niyog. Umuusok pa ito. Kaya medyo nag-aalangan ang binatang lumapit. Maya-maya ay bumuhos ang malakas na ulan. Papasok na sana si Banong sa kubo. Ngunit naagaw ang atensyon niya ng maliit na andap ng baga. Nilapitan niya ito at napansing kahit tinatamaan na ng patak ng ulan, hindi pa din ito namamatay. Kumuha ng dalawang patpat si Banong upang gamiting pangdampot nito at para hindi masunog, dali-dali siyang tumakbo sa malaking lagayan ng tubig at inihulog. Maniwala man kayo o sa hindi, kumulo ang tubig sa malaking sisidlan bago ito tuluyang lumamig.
Hindi alintana ni Banong ang lamig. Inantay nitong tuluyang mapalong ang baga bago ito dinampot. Inilapag ng binata ang nakuhang bagay sa mesa. Pinagmasdang maigi. Kulay itim ito at halos kasing laki lang ng hintuturo ang bagay na yon. Kinagat niya ito upang subukan kung matigas at laking gulat ng binata dahil bigla siyang nakaramdam na mahinang kuryente. Dahil sa nangyari, nabitawan ito ng binata at aksidenteng tumama sa gulok na ginagamit nilang pangbiyak ng niyog. Manghang-mangha si Banong dahil dumikit ito sa bakal. Kinuha ito ni Banong at binalot sa maliit na itim na tela. Walang ideya ang binata kung ano ang bagay na iyon. Ang alam lamang ni Banong, hindi ito pangkaraniwan. Pagtila ng ulan, kagad na din itong umuwi. Pagkarating sa tahanan ay kagad niyang pinakita ang natagpo ang bagay sa ama. Maging ito ay namangha. Ngunit hindi rin alam ni Mang Tisoy kung ano ang bagay na iyon. Ang mabuti pa, dalhin mo ito bukas kay Tatang Armando, yung manggagamot sa kabilang baryo. Siguradong alam niya kung ano ito. Mungkahi ni Mang Tisoy. Kinabukasan, maagang umalis ang binata papunta sa kopraan. Kagad nitong tinapos ang trabaho at pumunta sa kabilang baryo upang ipatingin sa manggagamot ang nakitang bagay. Pagkarating ni Banong sa tahanan ng manggagamot, medyo maraming tao, kaya napilitan itong mag-antay. Matapos naman ang gamutan, dali-dali niyang nilapitan si Mang Armando. Manong, magandang gabi po. May itatanong lang po sana ako sa inyo eh. Bungad ni Banong. O iho, maupo ka sandali at tatapusin ko lang ang pag-ayos ng aking mga kagamitan. Tugon ni Mang Armando. Maya-maya lang, naupo din ito sa harapan ng binata. Kinamusta na matanda ang ama dahil matalik na magkaibigan ang mga ito. Dito din napag-alaman ni Banong na minsan ding nag-aral manggamot ang ama. Pero hindi na nagpatuloy dahil maagang nabuntis ang kasintahan. Hindi po na ikwento ni tatay sa akin ang tungkol dyan eh. Pero mabuti na rin po at nalaman ko sa inyo. Siya nga pala Manong Armando. Ito po yung sadya ko sa inyo eh. Napulot ko po ito doon sa koprahan eh. Ewan ko po kung napansin niyo ang malakas na kidlat nung nakaraang araw. Pero yan po kasi yung nakuha ko doon sa tinamaan ng 2 kidlat eh. Wika ng binata. Napakunot ang noo ng matanda. Dali-daling kinuha sa kamay ni Banong ang supot. Pagkabukas nito, nanlaki ang mga mata. Kagad nakilala ng matanda kung ano ang bagay na nakuha ni Banong. Hindi ako maaaring magkamali. Isa itong butya ng kidlat. Tandaan mo, Banong, iba ang butya sa pangil ng kidlat. Madalas inaakala ng mga antingerong pareho lang sila. Pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang pangil ng kidlat ay ang naiiwan sa bagay na tinamaan. Samantalang ang mutya ng kidlat naman ay ang mismong mata ng namatay na kidlat. Naiiwan ito sa tinamaan. Pero nangyayari lang yon kapag tumama ang dalawang nag-aaway na kidlat sa isang lugar. Pagpapaliwanag ni Mang Armando. Kinumpirma naman ng binata ang sinabi nito. Opo, tama po kayo Manong. 2 magkasunod na kidlat nga po yung tumama sa iisang lugar eh. At doon ko po ito nakita. Sinubukan ko po itong kagatin. Tapos nakaramdam ako na mahinang kuryente at kaunting pagbigat ng katawan.
Tugon ng binata. Ngunit ang pinagtataka ni Mang Armando ay kung paanong nahawakan ni Banong ang mutya. Ang pinagtataka ko kung paano mong nahawakan ang mutyang ito nang hindi napapaso. Kadalasang nagbabaga ito at hindi basta-bastang namamatay. Kahit ibabad mo pa sa isang drum ng tubig. Pamamatay lang ang baga. Sa oras na piliin ng mutya ang taong nakapulot sa kanya. Sa nakikita ko ngayon, Iho, mukhang para sa'yo talaga ang mutyang ito. Muling wika ni Mang Armando habang inaabot ang mutya sa binata. Ano naman pong kayang gawin ng mutya ng kidlat, Manong? Tanong ni Banong. Dahil sa mga sinabi na matanda, nabuksan ang kurisidad ng binata. Isa lang ang bilis ng kilos at gaang ng pangangatawan sa maaaring ibigay na kakayanan ng mutyang yan. Ikaw na ang bahalang tumuklas. Napakaswerte mo. Dahil bihirang-bihira kung magpakita at pumili ng Panginoon ng mutya ng kidlat. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Banong. May papel kang dapat gampanan. At kung ano man yon, hindi ko pa masasagot. Muling pagpapaliwanag ng matanda. Matapos ang pag-uusap, kaagad na ding nagpaalam ang binatang umuwi. Sabik na sabik itong ibalita sa ama ang mga nalaman. Ngunit hindi akalain ni Banong na sa mismong gabing yon, matutuklasan niya ang iba pang katangian ng hawak na mutya. Masayang naglalakad ang binata pa uwi nang bigla itong nakakita ng aninong dumaan sa harapan. Uminto si Banong at pinagmasdang mabuti ang paligid. Inakala pa ng binatang mga kaibigan niya lamang ang may gawa nito. Dahil malapit lang sa kinaroroonan niya ang bahay ng kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Isoy. Naku Isoy, hindi nakakatuwa yung ginagawa niyo ah. Lumabas na nga kayo. Wika ni Banong. Ngunit walang sumasagot. Tuloy pa din ang mga kaluskos na naririnig ng binata. At sa pagkakataong yon, nakarinig si Banong ng boses mula sa kung saan nagsasabing, "Mag-iingat ka dahil hindi tao ang mga nasa paligid." Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Ngunit nanatili itong alerto. Maya-maya ay lumantad sa harapan niya ang figura ng isang lalaki. Nakatayo ito at base sa nakitang anino, mahaba ang buhok at malaki ang pangangatawan. Magandang gabi sa iyo kaibigan. Kamusta? Makikiraan lang sana ako eh. Wika ni Banong. Sige lang kaibigan. Dumaan ka lang. Tugon ng lalaki. Naglakad na si Banong. At nang makalapit na ito sa nilalang, laking gulat ng binata dahil bigla siya nitong sinunggaban. At tila kusang kumilos ang mga paa ni Banong upang iwasan ang pag-atake ng nilalang. Hindi alam ng binata ang gagawin dahil ito ang unang beses na nakaengkwentro ang ganitong uri ng nilalang. Nakatayo lamang ito sa harapan. Inaantay ng binata ang susunod nitong gagawin. Abot langit ang kaba ng binata. Inakala niya na ito na ang katapusan. Umangil ang nilalang at muli itong sumugod. Nanigas ang katawan ni Banong. Ni hindi nito maigalaw ang mga paa. Dahilan para mahuli siya ng nilalang. Ngunit imbes na masaktan ng binata, biglang napasigaw at nanginig ang nilalang. Napabitaw ito at tumakbo papasok ng kagubatan. Napaupo na lang sa daan ng binata
habang hawak-hawak ang dibdib. Hindi malaman ni Banong kung ano ang nangyari at kung bakit tumakas ang nilalang. Ilang minuto ding nanatiling nakaupo ang binata sa lupa bago ito nakabawi ng lakas para tumayo. Nagpatuloy sa paglalakad si Banong hanggang sa tuluyang marating ang kanilang tahanan. Saktong nasa labas ang ama, kaya napansin nito ang mga kalmot sa braso ng anak. O anak, anong nangyari sa'yo? At bakit may mga galos ka? Tanong ng ama. Ngunit pinili ng binatang wag ipaalam kay Mang Tisoy ang nangyari. Kuwan kasi tay, madulas yung daan dong kina Mang Armando. Kaya yun, nadulas ako at sumabit sa kawayan tong braso ko. Pero wala to tay. Kumain na po ba kayo? Pasensya na po medyo napasarap kasi yung usapan namin eh. Tugon ng binata. Oh, kamusta pala ang lakad mo? Anong sabi ni Mang Armando? Muling wika ng ama. Isinalaysay ni Banong ang sinabi ng matanda. At maging si Mang Tisoy, nagulat na ang nakuha ng anak ay lehitimong mutya ng kidlat. Sa isip-isip ni Banong, yun pa nga lang ang nalaman ng ama. Ano pa kaya kung ikwento niya ang naging engkwentro? Kinabukasan, balik sa normal na trabaho si Banong. Karaniwang araw lang din yon para sa kanya. Ngunit nung kinahapunan, papauwi pa lamang ang binata, isang lalaki ang nakita nitong nakamasid sa kanya. Hindi pamilyar ang itsura nito kay Banong. Noon pa lamang niya namataan ang lalaking yon. Tinignan niya ito saglit at nagpatuloy sa paglalakad. Iniisip nitong baka nangangasulang sa lugar ang lalaki, kaya hinayaan lang ito ng binata. Ngunit nang muli siyang lumingon, nakita ito ng binatang sumasabay sa kanya sa paglalakad. Dito na nagalit si Banong, kaya kagad niya itong nilapitan upang kumprontahin. Kaso nga lang habang papalapit siya sa kinaroroonan ng lalaki, mabilis naman itong kumaripas ng takbo. Ano bang problema ng taong yun? Ay nako, makauwi na nga lang. Wika ni Banong sa sarili. Pagkarating sa tahanan, namahinga sandali ang binata at naglinis ng katawan. Medyo padilim na din ang mga oras na yon at balak nitong pumunta sa kabisera upang makipag-inuman sa mga kaibigan. Habang naliligo ang binata, napansin niya na may kung anong kumikilos sa bubong ng kanilang kasilyas. Yari lamang ito sa nipa, kaya ramdam mo kung may kumikilos sa itaas. Nagkunwari ang binatang hindi niya ito napapansin, pero patuloy niya itong pinakikiramdaman. Patuloy naman sa paglalakad sa itaas ang kung anong nilalang. Naisip ng binata ang nangyari nung gabing sinalakay siya. Kaya namang kinuha nito ang pagkakataon para malaman yung mutya nga ba ang dahilan ng pagtakas na umataking nilalang. Tinukot niya ito sa bulsa ng hinubad na pantalon. Kinuyom sa palad. Biglang huminto ang pagkilos sa bubong. Marahang luwabas ng kasilyas ang binata upang tignan kung ano ang naroroon. Tanging tuwalya lamang ang nakatapis sa ibabang bahagi ng katawan ni Banong na mga sandaling yon. At nang tumingala ang binata, nanlaki ang mga mata nito nang makita ang lalaking nakasunod sa kanya kanina pa uwi mula sa koprahan. Walang iya ka. Sinasabi ko na nga ba ikaw yung aswang na humarang sa akin. Wika ni Banong. Umangil ang lalaki.
tumalo ng napakataas papasok sa masukal na likod bahay ni Banong. Bumalik ka nga ditong lintik ka. Tatamaan ka na sa akin eh. Sigaw ng binata. Nakagad namang napansin ng ama. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ka sigaw ng sigaw dyan? Aba nakakabulahaw ka na. Tsaka bakit wala kang damit? Wika ni Mang Tisoy. Tay, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero nung nakaraang gabing pumunta ako kay Mang Armando, tinambangan po ako ng itim na nilalang. Hindi ko nga po matukoy kung aswang ba yun o ano eh. Tapos kanina nung pauwi po ko, may lalaking sumusunod sa akin. At ngayon lang, nakita ko din yung lalaking yung sa bubong ng kasilyas natin. Doon ko palang po nakilala na siya din yung nilalang na humarang sa akin, tay. May aswang po sa lugar natin. Pagpapaliwanag ni Banong. Biglang humagalpak sa kakatawa si Mang Tisoy, na ikinainis naman ng binata. Ano ka mo? Aswang? Ano ka ba naman, Banong? Lasing ka yata eh. Ano aswang ang pinagsasasabi mong bata ka? Alam mo anak, gutom lang yan. Bakit hindi ka muna magbanlaw? Tignan mo yung ulo mo, bumubula pa. Ay naku ka talagang bata ka, oo. Wika ng matanda sabay pasok sa tahanan. Bumalik din sa loob ng kasilya si Banong upang tapusin ang paliligo. Nang walang ano-ano, bigla na lamang sumigaw si Mang Tisoy. Hindi na nag-abala pa ang binatang magtapis ng tuwalya. Dire-diretso na itong tumakbo papasok ng tahanan ng walang saplot. Pagkarating sa sala, nakita niya si Mang Tisoy na nakasiksik sa sulok, nakatingin sa bubong ng tahanan. Lumingon si Banong sa tinitig ng direksyon ng ama. Nakita ang isang nakakatakot na nilalang. Kulay pula ang mga mata. Malaki ang bunganga at nakalantad ang lahat ng ipin. Panay din ang labas-masok ng mahaba nitong dila na tila ahas. Nakalambitin din ito sa bubungan ng tahanan. Anak nang, sinasabi ko na nga ba eh. Wika ni Banong. Sabay dampot ng itak na nakasukbit sa dingding. Inundayan niya ng saksak ang nilalang. Sa sobrang pag-iwas nito, nabutas ang bubong ng tahanan. Lumabas mula doon ang aswang. Akmang lalabas na sana si Banong nang pigilan ito ni Mang Tisoy. Anak, magsuot ka muna kahit pantalon lang o. Mag-iingat ka anak, dahil hindi birong kalaban ng mga aswang. Wika ni Mang Tisoy. Tumango lang ang binata. Matapos magsuot ng pantalon ay mabilis nitong sinunda ng nilalang. Namamangha ang binata sa sarili dahil napakabilis niyang tumakbo. Hindi ito nakakaramdam ng kahit anong pagod na tila napakagaang ng kanyang katawan. Kaagad nitong namataan ang nilalang. Papasok ito sa sagingang malapit sa bahay na manggagamot na si Mang Armando. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Ibinato nito ang hawak na itak at nasapul ang nilalang sa likod. Bumulusok ito sa lupa habang pilit inaabot ang nakatarak na patalim sa katawan. Nilapitan ni Banong ang aswang. Binigyan ng isang malakas na sipa sa tagiliran. Laking gulat ng binata dahil ilang beses itong nagpagulong-gulong bago tuluyang tumama ang likod sa puno. Matapos yon, binunot ni Banong ang itak sa likod ng nilalang. Itinutok ito sa kanyang leeg at sinabing, Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ko sinusundan? Tanong ni Banong.
Hindi ka karapat-dapat sa mutya ng kidlat. Walang karapatan ng isang mortal na kagaya mong magtangan ng makapangyarihang mutya. Ang mabuti pa, isuko mo na lang yan sa amin. Dahil habang buhay mong dadanasin ang ganitong kaganapan, mapatay mo man ako, hindi ka titigilan ng ilan pa sa mga kalahi kung naghahangad ng kapangyarihan ng kidlat. Tugon ng nilalang. Pasensya na pero hindi ko ipagkakatiwala sa mga kagaya niyong mutsyang to. Wala pa nga kayong hawak eh. Nagagawa niyo ng manakit ng mga tao. Paano pa kaya kung hawak na ninyo ang mutya? Muling wika ni Banong. Hindi ko alam ang sinasabi mo, bata. Hindi ka titigilan ng mga kalahi ko. Tugon ng nilalang. Wala akong pakialam kung habang buhay nila akong hahabulin. Handa ako palagi para harapin sila. Muling wika ng binata. Kaagad ding pinugutan ng ulo ni Banong ang nilalang. Dinala nito ang bangkay ng aswang sa tahanan ng manggagamot at kinilabutan ito sa nakita. Kinumpirma ng matanda na ito nga ay isang uri ng aswang. At kagaya ng sinabi ng nilalang, yun ang naging simula ng pagbabago sa buhay ng binata. Pinili nitong magpakalayo-layo upang wag madamay ang mga taong malapit sa kanya. Tinugis ng binata ang mga aswang. Kalaunan ay naging matunog ang kanyang pangalan. Maging ang kakayanang taglay ng binata. Hindi lang aswang ang kinalaban ni Banong. Maging ang mga masasamang loob na nagtatangkang magasik ng lagim. Nagawa niya ding mapigilan. Kinilala ang binata dahil sa bilis niyang taglay. At may ilan itong nakasagupa na makakapagpatunay na kaya nitong magpalabas ng kidlat sa kanyang mga kamay. Dito nakuha ng binata ang kanyang bansag na Banong Kidlat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Victor. Taong 2001, probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, 16 anyos pa lamang si Victor. Nag-iisang anak lamang ang binata. Pero sa kasamaang palad, naaksidente ang mga magulang na naging sanhi ng kanilang kamatayan. Dahil sa naganap, nahinto sa pag-aaral si Victor. Tila gumuho ang mundo. Mula sa pagburol hanggang sa mailibing ang mga magulang, puro luha na lamang ang nailabas ng binata. Mabuti na lamang nariyan si Ninang Ninita. Ito ang sumagot ng lahat ng gastusin sa libing ng mga magulang. Kaya malaki ang pasasalamat niya rito. At dahil wala nang nagbabayad sa dating inuupahang tahanan, kinupkop na lamang siya ng ninang at pinag-aral. Itinuring na di na parang tunay na anak. Hanggang sa isang araw, merong bumisita sa kanilang tahanan na isang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Lilia. Dito lang nalaman ni Victor mula sa bisita na tiyahin niya pala ito. Kapatid ng yumaong ina. Kaya nang makilala, may naalala si Victor na kwento mula sa nanay. Yung napang-asawa ng tiyahin ay may madilim na nakaraan. Matagal nang hindi nakikita ng ina ang kapatid. Kaya't nagtataka si Victor kung bakit alam nito kung saan siya nakatira ngayon. Sa pag-uusap ng ninang at ni Lilia, narinig niyang kinukuha na siya ng tiyahin.
Pumayag naman ang ninang dahil si Lilia ang higit na may karapatan kay Victor. Hanggang sa kinausap siya ng ninang. Victor, kinukuha ka na ng tita mo. Victor, gusto mo bang sumama? May ibibigay daw siyang trabaho at pag-aaralin ka pa. Wika ng ninang na kagad namang ginatunga ng tiyahin. Marami ng anak yung ninang mo, Victor. At isa pa, hindi niya lang maamin pero nahihirapan na siyang pag-aralin ka. Lalo't yung asawa niya lang ang may trabaho. Doon ka na lang sa bahay namin. Gaganda pa ang buhay mo. Wika ni Lilia. Nagdadalawang isip si Victor ng mga oras na yon. Sa ilang buwang kasing paninirahan sa kanyang ninang, napalapit na ang loob niya dito. Pero tama naman ang sinabi ng tiyahin. Hikahos rin ang buhay ng kumupkop sa kanya. Nakaramdam ito ng pagkahiya sapagkat nakikisiksik pa siya doon. Samantalang ang tiyahin ay mukhang may kaya naman. Sa sandali ang pag-iisip, meron na itong naging pasya. Sige po, ninang sasama po ako kay tiya. Pero mamimiss ko po kayo ng sobra. Wika ni Victor. Hanggang sa nagtanong siya sa tiyahin. At Tiyang Lilia, sa katunayan, ngayon lang po kita nakita eh. Nakakwento ka lang sa akin ni nanay noon. Paano niyo nga pala ako nahanap? Ayon kay Tia Lilia, nabalitaan niya ang sinapit ng ina sa isa nilang kapatid. Pero huli na sapagkat nailibing na pala. Matagal na ring hindi nagkita si Lilia at ang nanay ni Victor. Kaya kahit wala na ito, babawi na lamang siya sa pamangkin. Ngayon, uuwi muna ako sa probinsya. Alam ko kasing may aayusin ka pa, Victor. Lalo na sa pag-aaral mo. Kapag nakuha na kita, itatransfer kita sa eskwelahan doon sa probinsya. Mas mahaba yung oras mo roon kaya matututo ka talaga. Pero huwag kang mag-alala. Sa umaga ka lang magtatrabaho. Magiging hardinero ka sa bahay natin at tagapagpakain ng mga alagang hayop. Ano? Maliwanag ba yon, pamangkin? Wika ni Tia Lilia. Napatango na lamang si Victor. Sa kanyang sarili, mukhang maayos namang mapunta sa pangangalaga ng tiyahin. Nagtagal pa ng ilang oras si Lilia sa tahanan hanggang sa nagpaalam na ito sa kanila. Sige na, Ninita. Victor, aalis na ako. At sa pagbalik ko, kukunin na kita, pamangkin. Muling wika ni Lilia. Noong makalis na ang tiyahin, doon sinabi ng ninang na sobra niyang mamimiss si Victor. Mag-iingat ka doon, anak. Bagong salta ka lamang sa probinsya, kaya hindi mo pa kilala yung mga tao roon. Sulatan mo na lang ako buwan-buwan, ha? Siya nga pala, bago ko makalimutan, may bibigay ako sa'yo. Kailangan mo yon dahil probinsya ang tatahakin mong lugar. Wika ng ninang at pinasunod si Victor sa isang silid. May kinalkal ito sa isang sako hanggang sa makuha ang isang lumang pitaka. Ano pong gagawin ko dyan, ninang? Wala naman po akong kapera-pera eh. Tanong ni Victor. Natawa naman ang ninang sabay sabing buksan lamang ang pitaka na kagad naman niyang ginawa. Hanggang sa tumambad ang isang bilog at makinis na puting bato. Meron pa itong napansin sa loob na isang pirasong papel.
Noong buklatin niya, nakita ng binata na halos mabura na ang mga letra at halatang pinaglumaan na ng panahon. Teka Ninang, anong klaseng bato po ba ito? Tsaka hindi ko po maintindihan yung nakasulat sa papel eh. Ano bang gagawin ko dito, Ninang? Tanong ni Victor. Dito na pinaliwanag sa kanya kung ano yon. Isa itong uri ng mutya na tinatawag na bato-omo. Pamana pa ng ama ng kanyang ninang at hindi na nagamit sa loob ng mahabang panahon. Pero ng mga oras na yon, higit itong kailangan ni Victor. Pang-proteksyon yan, anak, laban sa masasamang elemento. Hindi ko pa nagagamit yan. Pero sa oras na basahin mo yung orasyon, gagana kagad yung gamit na yan. Teka, papalitan ko muna yung papel para mas maintindihan mo yung nakalagay. Wika ng ninang. Inilipat nga nito yung sulat sa panibagong papel, kaya madali na itong nababasa. Hanggang sa natanong ni Victor kung totoo bang may mga aswang. Lahat naman ng probinsya ay may ganong mga nilalang. Kahit nga sa syudad, meron din. May mga agresibo at merong hindi. Meron ding palihim kung mambiktima. May kakayahan rin silang manghawa sa pamamagitan ng pagkain. Pero sa pagkakaalam ko, yung madalas nilang puntirihin ay mga bagong salta dahil hindi pa sila lubos kakilala. Tugon ng ninang. Ibulsa mo na lang yan, anak. Palagi mo yang pakakainin ng orasyon gabi-gabi bago ka matulog. Ituring mo na yang parte ng iyong katawan hanggang sa iyong pagtanda. Dagdag pa ng ninang. Tinandaan naman ni Victor ang lahat ng sinabi nito. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Bumalik na ang tiyahin. Kaya naman mangiyak-ngiyak si Victor nang magpaalam ito sa ninang. At ng mga oras na yon, hindi pa niya napapagana ang bigay nito at nakatago lamang sa bag. Hanggang sa makarating sila ng tiyahin sa sarili nitong tahanan sa probinsya. Tama nga ang hinala. May kaya ang tiyahin dahil ang tahanan ng ginang ay merong pangalawang palapag. Maganda din ang mga kagamitan na nakapalamuti sa salas. Kaya nga lang, naninibago si Victor sa lugar. Nasanay na ang binata sa mataong lugar dahil lumaki ito sa syudad. Medyo liblib na ang tahanan ng tiyahin, bagamat malapit na ring maging sibilisado. Magmula ngayon, pamangkin, parte ka na ng pamilya namin. Siya nga pala, yung asawa ko ay mamayang gabi pa uuwi, kasama yung anak kong lalaki. Magkasama kasi sa trabaho silang mag-ama. Pero mamaya lang, uuwi na rin sila. Hindi ba't alam mo na yung gagawin mo dito araw-araw? Tanong ni Tia Lilia. Napatango naman si Victor sabay sagot ng, hardinero po at tagapagpakain ng mga alaga niyong hayop. Natawa na lamang sa kanya ang tiyahin at dinala sa kanya magiging kwarto. Natuwa naman ang binata dahil malawak at halatang nalinis na ito. At higit sa lahat, masisilip sa bintana ang magandang sapa. Tamang-tama para sa kanya dahil malaki ang hilig niya sa ganda ng kalikasan. Kinagabihan, umuwi na ang asawa at anak ng tiyahin. Ipinakilala naman ito ni Lilia sa kanya. Ang asawa nito ay si Orlando samantalang ang anak ay si Dodong. Malugod naman nila itong tinanggap. Hanggang sa sabay-sabay na silang naghapunan.
Pero may napuna si Victor sa tiyahin, kay Tio Orlando at kay Dodong. Binawalan siya ng mga ito na kumain ng pagkain nila. Karne ang kanilang pagkain, samantalang kay Victor ay isda lamang. Pero hindi yun naging problema sa kanya, lalo't nakikituloy lamang ito. Pero hindi niya maiwasang mahiwagaan sa pag-uusap na mag-asawa. Dahil nagtanong ang tiyahin niya sa mister nito kung pwede na ba si Victor. Sumagot si Tio Orlando na hindi pa at baka sa mga susunod na araw na lamang. Hanggang sa kausapin siya ni Orlando. Magpakabusog ka lang, Victor, ha? Para naman tumabata-taba ka. Napakapayat mo eh. Wika ni Tio Orlando. Ramdam ni Victor na nagbibiro lamang ito, kaya nakitawa na lamang siya. Pero nakita niyang masama ang tingin ng tiyahin sa asawa na parabang hindi nagustuhan ang biro nito. Ipinagkibit balikat na lamang ito ni Victor. Nagpatuloy sa pagkain. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang paninirahan ni Victor sa tiyahin. Ngunit ang pinagtataka nga lang talaga niya kung bakit nakabukod ang kanyang pagkain. Hanggang sa isang gabi, bandang 11:00 ay naalimpungatan si Victor. Napakaalinsangan noon kaya binuksan niya ang bintana. Dahil kahit nakabentilador, hindi pa rin napapawi ang init ng katawan. Sa pagbukas ng bintana, nagulat ito nang makita ang asawa ng tiyahin na malapit sa sapa. Tumitingin sa paligid at hindi nagtagal. Lumublob ito sa tubig. Nahiwagaan si Victor sa ginawa ni Tio Orlando. Sa kanyang sarili, sino bang matinong tao ang magbababad sa sapa ng ganoong oras? Pero napagtanto niyang mainit nga ng mga sandaling yon. Marahil hindi nito natiis ang alinsangan ng panahon. Muling bumalik sa pagkakahiga si Victor para makabalik sa pagkatulog. Pero idlip lang ang tinagal nang bigla siyang magising dahil sa pagaspas ng mga pakpak. Pagtingin sa bintana, meron itong namataan na isang malaking ibong itim. Akala niya ay pangkaraniwang ibon lamang kaya kanya itong binugaw. Babangon pa sana ang binata nang makita ng maayos ang hayop na nasa labas. Nasaan yung ibon nito? Pero nagbabaga ang mga mata. Ngunit kahit natatakot, nanalangin siya ng taimtim. Napagtanto ni Victor na ganun pala ang pakiramdam sa oras na makakita ka ng isang elemento. Lahat ng balahibo sa kanyang katawan talagang nagtayuan dahil sa kilabot. Mabuti na lamang ay lumipad na ang ibon. Pero nag-iwan ito na matinding kaba sa dibdib ng binata. Sinara ang bintana kahit nanginginig pa ang mga kamay. Dahil sa naganap ay hindi na nakatulog pa si Victor. Hanggang sa sumapit ang umaga. Habang nag-aalmusal ay naikwento niya ito sa tiyahin at mag-ama nito. Kagad namang nagbigay ng komento si Tio Orlando. Naku, Victor, baka ibon nga lang yon. Sabi mo nga diba, this oras ng gabi mo yon nakita. Kung totoong aswang man yon, dapat sumigaw ka. Nasa sapa kasi ako noon at nagbababad Dapat saray napatay ko na yung aswang na yon. Wika ni Tio Orlando. Oo nga po. Siguro nga, Tio. Ibon nga lang na naligaw. Naalimpungatan po kasi ako na makita ko yun
Baka parte lang po ng panaginip ko na nagbabagay yung mga mata ng ibon. Tugon ni Victor. Ginatungan naman ng tiyahin na tama ang sinasabi. Ganyan talaga dito, Victor. Palaging may gumagalang uwak tuwing gabi kaya masanay ka na. Naiintindihan kita dahil sa Maynila ay bibihira lamang ang ganon. Wika ng tiyahin. Kaya pinaniwalaan naman ito ni Victor. Sa kanyang sarili, may posibilidad na totoo ang mga sinasabi ng tiyahin. Lalo't ang lugar nila ay pinaliligiran ng mga puno. Mabilis na lumipas ang mga araw. 6:00 na ng gabi noon. Pauwi pa lamang si Victor galing sa eskwelahan. Malapit na ito sa tahanan nang biglang may makitang malaking ibong bumaba sa likod ng tahanan. Pero sa tingin niya, baka uwak lamang kagaya ng sinasabi ng tiyahin. Kaya kumatok na ito sa tarangkahan. Madalas kapag umuuwi siya ay ang tiyahin ang nagbubukas sa kanya. Pero makaraan ng ilang minutong pagkatok, wala pa rin nagbubukas. Kaya sumigaw ito at tinawag ang tiyahin. Sumagot naman ito na sandali lang at may ginagawa pa ito. Noong makapasok na ng tarangkahan, napansin ni Victor na baliktad ang damit ng tiyahin. At isa pa, makintab rin ang balat na tila may pinahid na langis. Kaya naman sinabi yun ni Victor sa tiyahin. Tinignan naman ni Tia Lilia ang suot. Mabuti naman nasabi mo, pamangkin. Kakaligo ko lang kasi. Hindi ko napansing baliktad pala ang suot ko. Tsaka yung langis. Nagpapahid ako nito pagkatapos kong maligo. Pagpapaliwanag ng tiyahin. Dito na nagsimulang maghinala si Victor. Bukod sa nauutal ito habang nagpapaliwanag, halata niya rin nagsisinungaling ang tiyahin. Dahil nakita ng binata na hindi naman basa ang buhok nito. Pero hindi na lamang nagsalita pa si Victor at sinakyan na lamang ang sinabi ng tiyahin. Pumasok na ito sa sariling silid at sa hindi malamang dahilan. Sumagi sa isipan na buhayin na ang bigay na mutya ng ninang. Bigla niyang naalala ito. 1 buwan na din kasi ang nakalipas magbuhat ng magkalayo sila. Kinuha ni Victor ang bag at nilabas ang mutya. Kinuha niya rin yung papel na naglalaman ng orasyon at binasa. Kahit hindi niya ito maintindihan, tuloy-tuloy lamang siyang nagbigkas ng salitang nakasulat. Hawak-hawak niya yung batoomo habang ginagawa ito. Paglipas ng ilang minuto, bigla siyang nakaramdam ng kuryente mula sa mutya. Bibitawan na sana niya ito. Pero kahit anong gawin ng binata, nakadikit pa rin ito sa kanyang palad. Noong matapos na ang orasyon, saka na lamang natanggal ang bato sa palad. Nanumbalik na rin sa normal ang pakiramdam. Hanggang sa tawagin siya ng tiyahin at nagsabing sabay na silang maghahapunan. Nagtataka naman ang binata dahil maaga pa lamang at hindi pa nakakauwi ang asawa at anak nito galing sa trabaho. Nagpunta na nga siya sa kusina para saluhan ang tiyahin. Pero nagulat ang binata nang makita ang mga nakahapag sa mesa. Dahil sariwang karne ang nakahanda roon. Mga hiniwa-hiwang laman. Pero yung balat ay kagaya sa balat ng tao. Taliwas naman sa sinasabi ng tiyahin. Dahil adobo at sinigang ang nasa lamesa.
Kaya dito niya naalala ang sinabi ng ninang. Kapag tumalab na ang mutya, makikita nito ang tunay na itsura ng pagkain na may sabulag. Hindi makapaniwala si Victor na mga sandaling yun. Aswang pala ang tiyahin at niyayaya pa siyang kainin ang mga nakapag. Kaya sinabi na lamang ng binata na mamaya na lang ito maghahapunan. Subalit pinilit siya ng tiyahin. Kumain ka na, Victor. Huwag nang mamaya. Baka maubusan ka nila Orlando at Dodong. Siguradong gutom na ang mga yon dahil pagod na sa trabaho. Wika ni Tia Lilia. Kahit kinakabahan ng mga oras na yon, dito pa lamang natanong ni Victor kung anong trabaho ng asawa at anak nito. Sumagot naman si Tia Lilia at sinabing sa slaughterhouse. At meron pa silang isang negosyo. Sakay ng van, nagpupunta ang mga ito sa iba't ibang lugar para maghatid ng biniling karne ng mga customer. Nang marinig yun ni Victor, bigla itong kinilabutan. Iginiit niyang ayaw niyang kumain at nagdahilang mamaya na lang. Yung mutya ay nasa bulsa niya kaya kinuha niya ito. Hinawakan ng mahigpit. Nasaksihan niya naman kung paano nahilo ang tiyahin at napahawak sa sentido. Teka, Victor, ano ba yung hawak-hawak mo? Bakit nahihilo at sumasakit ang ulo ko? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka! Wika ni Tia Lilia. Dito na kumpirma ni Victor na aswang nga ang tiyahin. Bakit kayo naglihim sa akin, Tia? Bakit di niyo sinabi na aswang pala kayo? May balak po ba kayo masama sa akin? Kung hindi hawaan, gagawin niyo po ba akong pagkain? Tanong ni Victor. Nagkakamali ka, Victor. Kinupkup kita bilang aking kadugo at hindi para sa masamang intensyon. Oo, aaminin ko noon na balak ka naming hawaan para maging iisang pamilya na tayo. Pero sa huli, napag-isip-isip ko na wag na lang ipasa sa iyo ang sumpa na meron kami. Mas pinili na lang namin na manatili kang tao kaysa sa maging kauri namin. Sana maniwala ka sa akin, pamangkin. Tugon ni Tia Lilia. Tama nga ang kwento sa akin ni nanay na yung napang-asawa niyo may madilim na nakaraan. Kaya matagal kayong hindi nagpakita sa mga kapatid mo para makaiwas kayo sa chismis. At alam kong nahawaan kayo ng asawa mo. Alam ko rin po na laman ng tao ang tinitinda ng mag-ama mo. Yung ebidensya po yung mismong nakahapag sa mesa. Kitang-kita ko na naman ng tao mga pagkain yan. Kaya wag na po kayong magkaila sa akin, Tia. Mukhang sa gabing ito balak nyo na akong hawaan. Aalis na po ako dito sa pamamahay na ito. Ayaw kong makasama ang demonyong kagaya nyo. Wika ni Victor. Sabay pasok sa silid para mag-impake. Hinayaan na lang ito ni Tia Lilia. Nang matapos sa ginagawa, lumabas na ito ng kwarto. Subalit nabigla siya sa kanyang nakita paglabas. Dumating na pala sila Orlando at Dodong. At saan ka naman pupunta, bata? Akala mo siguro hahayaan lang naming makalis ka, no? Pues, diyan ka nagkakamali. Baka ipagkalat mo pa ang aming sikreto. Wika ni Tio Orlando. Umalis po kayo sa dinaraanan ko bago ko pa kayo sabuyan ng asin. Pagbabanta ni Victor.
Bago nga pala nagpunta sa probinsya si Victor, nagdala na ito ng mga pangontra kagaya ng sinabi ng ninang. Ayos lang na malapnos ang balat namin. Basta't hindi ka makakalabas sa pamamahay na ito, mahal kong pinsan. Wika naman ni Dodong. Kagad nagbagong anyo ang dalawa. Naging purong itim ang mga mata at humaba at tumulis ang ngipin sa bibig. Pero sumigaw ang tiyahin niya na tumakbo na ito. At bago pa man yun magawa, nahawakan na siya sa braso at nakalmot sa balikat. Kahit duguan na ng mga oras na yon, dinukot niya ang supot ng asin sa bulsa at sinabuyan sa muka ang dalawa. Halos mabingi siya sa pagdaing ng mga ito. Tila demonyo ang bawat paghiyaw. Nagawa pa siyang makalmot ni Dodong. Pero nag-usal ng orasyon si Victor. Binigyan niya ng suntok at sipa ang dalawa. Nang makita niyang natumba sa sahig ang magama, dali-dali na itong lumabas. Napansin niyang nakakandado ang tarangkahan, kaya nagpa siya ang binatang akyatin para makalabas. Naisipan niyang tumuloy sa tirahan ng kaklase sa kabilang baryo. Mabuti na lamang ay mabait ang kaibigan at pinatuloy siya nito. Kwento ni Victor sa pamilya ng kaibigan yung tungkol sa asawa't anak ng tiyahin. Kagad namang naniwala ang ama ng kaklase. Kaya ang sabi nito, doon na muna siya tumira at baka makita pa siya ng mga ito. Laganap ang mga aswang sa kanilang probinsya ng mga panahong iyon. Ayan mo, bukas, iharap natin ang mga yun kay Mang Ambo. Kaya siyang albularyo dito. Kapag nagmatigas sila, tsak na kamatayan ng kahantuangan nila. Kawawa naman yung tiyahin at pinsan mo. Nabiktima pa ng pangyayanggaw ng kanilang padre de pamilya. Pero wag kang mag-alala, Victor. Hindi sila masasaktan hanggat hindi sila lalaban kay Mang Ambo. Wika ni Mang Berting. Sumapit nga ang araw ng pagpunta ni Mang Ambo sa tahanan ng tiyahin ni Victor. Pero wala na itong nakaharap. Nalaman itong binenta na ang tahanan. Ayos lang naman ito para sa albularyo. Dahil kusa na palang lumayas ang pamilya sa lugar. Dagsagawa na lamang ang manggagamot ng ilang ritual at orasyon para hindi na makabalik pa ang mga ito. Samantalang si Victor ay nanatili muna sa tahanan ng kaklase. Tumutulong na lamang sa pagsasaka kay Mang Berting na siyang pinagkukunan niya ng allowance para sa pag-aaral. May bago na rin nakatira sa bahay ng tiyahin makaraan ng ilang buwan. Kaya nga lang, minsan may gabi talagang hindi makatulog ang bagong nakatira ayon kay Mang Berting. Nakakarnig ang pamilya ng huni ng ibon at pagaspas ng pakpak. Hanggang doon lang naman ang nagaganap. Kaya hinayaan na lang ng bagong nakatira. Tuwing naririnig ni Victor ang balitang ito, mahirap man paniwalaan, pero para sa kanya, totoo ang aswang. Dahil sa sariling karanasan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, maging maingat sa magagandang pinapakita sa atin ng isang tao, lalo't hindi natin alam ang tunay na layunin nito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.